Bago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kagandahan at talento makipagpaligsahan kahit anong oras. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Pagbabago ay natin ay gawing maaliwanan. Marami ang magandang bukas. Alright, magandang araw po sa atin lahat mga kaibigan. Today is Thursday. Ang bilis ang panahon. Thursday nga ba? Yeah, Thursday mga kaibigan. Pati petsa nakakalimutan ko na. Today is Thursday. Ilang araw na lang, matatapos na naman itong linggon to. At ilang araw na lang, matatapos na naman ang February. Papasok na naman ang buwan ng Marso. Mga kaibigan, ang bilis ng panahon. Apollo Kibuloy. Heartthrob alike. Ha? Di ba? Ano ba yung heartthrob? Ang heartthrob, mga kaibigan, sinerch ko yan eh, no? Yan yung ika nga ay meron kang magandang personalidad, meron kang magandang aura, ika nga, and mala-artista ba? Ika nga, di ba? Mala-artista ang datingan, no, mga kaibigan? Kaya tinawag natin na heartthrob alike. Etong si Pastor Apollo Kibuloy, dahil kahapon, mga kaibigan, doon sa kanyang video, sa kanyang statement, no? Ay meron siya nabanggit doon, no? Na nakakatuwa. Nakakatuwa na ewan ko ba kung papayag kung papayag yung mga artistahin talaga, no, doon sa mga sinabi ni Pastor Kibuloy, no? And no, lahat 'yung binanggit niya, mga kaibigan, no, binanggit na 'yon ay versus doon sa mga victim at mga witness, 'di ba, mga kaibigan? Sana all, Chicky boy talaga. Di ba chick boy, mga kaibigan? Chick boy talaga itong si Pastor Apollo Kibuloy. So ito mga kaibigan, pakinggan natin yung sinabi ni ni Pastor, Pastor Chick boy Apollo Kibuloy, na ama ng sanlibutan at anointed one. Ito mga kaibigan, pakinggan natin, ha? 74 years old.
Hindi ko po na-enjoy ang aking kabataan sapagkat hindi ako nagliwaliw. Ako po'y nangaral. 50 years na akong nangangaral. 38 years in the kingdom ministry. Ni isang sigarilyo hindi tumama sa bibig ko. Ni maliit na bisyo hindi ko pinasok. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Yan ang tinatawag kong Potiphar's wife syndrome. Hindi po ako nagsasalita ng ganito kasi mapahiya ang mga babaeng yan. Nag-aagawan sila. Mahirap man sabihin. Pinag-aagawan nila ako. Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo pag nangyari to. Sabi ko, hindi mangyayari yan kasi dedicated ako eh. Napahiya, ngayon binayaran at ngayon binabaligtad ang lahat ng istorya. Mahirap pong sabihin ko ito kasi masisira ka lang pagkababae. Napilitan lamang ako sapagkat ang buhay ko po'y nanganganib. Anytime. Ayan, mga kaibigan. Okay, tama na yan. Kibuloy, tama na yan. Masyado ka nagpapatawa. Okay. Sabi niya, mga kaibigan, hindi raw siya nag-asawa. Okay, fine, di ba? Pero sabi naman ng mga biktima ay marami raw siyang inaasawa, di ba? Marami raw siyang inaasawa, sabi ng mga biktima, ng mga kaibigan, ng mga nagsipagsalita, di ba? And sabi ko kahapon, di ba, mga kaibigan, habang hindi pa siya nagsasalita, di ba, mananatili na para sa atin, tama yung isang side muna, di ba? Dahil isang side pa lang nagsasalita eh. Nang sabi ng mga biktima ay lalo-lalo na yung mga napopromote daw ng posisyon doon sa kanilang simbahan o sa simbahan ba o kulto ng mga kaibigan ay inaasawa, di ba? Tapos merong schedule ng nagpapamasahe, tapos kinakailangan na yung nagpapamasahe ay nakapajama, di ba, mga kaibigan? Okay. So yun yung sumbong, di ba? Yun yung sumbong. Sabi ko habang hindi pa nagsasalita, habang hindi niya pinasisinungalingan, no, mga kaibigan, ay mananatiling yun ang nasa katotohanan, no, mga kaibigan. So, puntahan at sundan muna natin yung mga argumento ng both side. Diba? Sabi niya, hindi raw siya nag-asawa. Ngayong kasalanan lang daw niya ay pinayaman daw siya ng Panginoon. Diba? Panginoon nga ba nagpayaman sa'yo? Diba? Wag natin mga kaibigan, real talk lang. Wag nating ipagkamali pagkaminsan na kapag tayo ay nakakatanggap ng usually sinasabi natin, may mga blessings tayong natatanggap, di ba? Dan madalas sinasabi natin galing yan sa Diyos, di ba? Pero tandaan ninyo, kapag ang isang kayamanan na nagkakaroon ka ay galing sa hindi mabuti, no? Ano ba yung mga hindi mabuti? Katulad noong mga sumbong ng mga witness, yung mga sumbong ng mga biktima, di ba? Na sila ay pagkaanib nila doon sa kulto nitong si Kibuloy, no, mga kaibigan, yung Kingdom of Jesus Christ, ay pinagpapalimos sila. Di ba? Pinagpapalimos sila pagkatapos may kota. May kota. Iba pa yung kota kapag ka-bare months, di ba? Sabi yan ng mga witness, mga kaibigan, inuulit lang natin, no? May mga kota. Iba yung kota pagka bare months, medyo malaki-laki yon, di ba? Ngayon, kapag ka hindi na-reach yung kota, ay ang gagawin ay minsan hindi daw sila pakakainin, pagkatapos may palo pa. Di ba? So sa takot ng mga pobre, no, mga kaibigan, ang ginagawa nila ay namamalimos talaga. And hindi lamang sa Pilipinas, kundi umabot na, international na, mga kaibigan, no? Meron din sa iba't ibang bansa, no? And halimbawa, dito sa lugar na kung saan ako naroon, no, mga kaibigan, dito sa UAE, dito iba style nila. Di ba? Ang style nila rito ay doon sa paraan ng pagtitinda ng pagkain. At sa pilitan, di ba? Minsan meron akong natsempuan niya, mga kaibigan, no? Natsempuan ko lang na 2 beses. Nung nagpunta ako ng consulate, no? I think
election noon, election, 'di ba? Meron doon na ano, sabi ko, sarili mong gawa yung paninda mo? Sarili mong puhunan 'yan? Sabi niya, hindi po. Kung hindi, kay Kibuloy ka. Alanganin pang umamin pero napaamin ko rin kay Kibuloy, 'no? At talagang sapilitan sila kung sapilitan sila kung magbigay o magbenta ng pagkain, pagpipilitin ka talagang mamili, 'di ba? And there meron pang isang pagkataon na ako'y kumakain sa labas, pumasok sa restaurant, kumakain ka na, pipilitin ka pa, aalukin ka pa nung mga kakanin, 'no? At, yun nga 'di ba mga kaibigan, yun ang mga paraan. And galing do'n sa mga paraan na yon, yumaman, 'di ba, yumaman, pero sabi niya ay pinayaman daw siya ng Panginoon, 'di ba? Sinong Panginoon? 'Di ba, kasi yung diablo tinatawag din pagka minsan na Panginoon, 'di ba? 'Yan, and because of that, yumaman itong si Kibuloy mga kaibigan, dahil sa yumaman siya ay feeling niya mga kaibigan, feeling entitled siya, 'di ba? Saan sa entitled? Doon sa pagiging heartthrob, 'di ba? Sabi nga niya ay pinag-aagawan daw siya. Pinag-aagawan daw siya ng mga kababaihan. At kapagka hindi niya pinagbigyan, ayun, babalik na rin daw siya. 'Di ba? At yung iba daw ay magpapabayad na. Sino naman ang magbabayad, 'di ba? Parang sinasabi niya, yung mga kalaban niya. 'Di ba? Meron palang naglalakas loob na patulan at labanan yung anak ng Diyos, mga kaibigan. 'No? Yung anak ng Diyos, nagpapakilalang siya ay anak ng Diyos. Siya ang may-ari ng sanlibutan. Siya ay anointed one. Pero meron palang mga naglalakas loob na labanan siya. Na di umano, ito daw yung mga nagbabayad doon sa mga babae na nagsasabi na nilapastangan nitong si Kibuloy. 'Di ba? Pero ang malupit doon mga kaibigan, ang sabi niya, ay pinag-aagawan ako. 'Di ba? Pinag-aagawan ako. Ang gandang lalaki ni Kibuloy. 'Di ba? Ikaw na ang pogi. Ikaw na ang mabango siguro. 'Di ba? Pinag-aagawan daw siya, mga kaibigan. Kaya naman hindi siya nag-asawa. Bakit? Sa dami ba naman nung babaeng pinag-aagawan siya? Bakit pa nga naman siya mag-aasawa? Kapag ka nag-asawa siya, baka mapilitan lang siya maging loyal sa asawa niya. Paano naman yung mga babae na nag-aagawan para sa kanya? 'Di ba mga kaibigan? Heartthrob, 'no? Etong si Kibuloy ay heartthrob mga kaibigan, 'di ba? Kaya ano masasabi niyo? Yun lang mga kaibigan yung ating pampagana, ika nga, 'di ba? Pampagana yung ating pasimula na yun, 'no, mga kaibigan. Etong yan nga, 'di ba? Yang heartthrob alike. 'Di ba? Heartthrob alike versus victim and witnesses, no, mga kaibigan. So kung meron po kayong mga komento o karagdagang masasabi tungkol doon sa binanggit ni Kibuloy na pinag-aagawan daw siya di umano ng maraming mga babae dahil po sa kanyang kayamanan, ay please wag po kayo mag-atubili na mag-comment po diyan sa comment section sa baba, no, mga kaibigan. Actually, yung mga comment section sa baba, mga kaibigan, no, ay binabasa po natin 'yan. Binabasa po natin 'yan, and I'm planning to make one content ay may kinalaman po doon sa mga comment, no, na kino-comment ng mga lalong-lalo na yung ating mga basher, no? Dumadami yung ating basher, mga kaibigan, ano? Ibig sabihin lamang noon ay pagka maraming basher, ibig ba sabihin noon, mga kaibigan, sumisikat na ako? Oy, maraming salamat sa inyo, ha? Lalagyan natin ng isang content yung mga comment po nung mga basher natin, ano, mga kaibigan, at pagbibigyan natin yung kanilang kagustuhan, no? Minsan one of this day ay gagawin natin 'yan, ha. Okay, and don't forget to like and share na rin po itong ating video, no, mga kaibigan, para sa ganun ay marami pa po yung mapaabutan natin ng mga pinag-uusapan natin dito sa ating live stream, no, mga kaibigan.
And pangarap Babu. para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayanang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Minsan